Ang oras po natin, alas 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakapiling makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ngayong May 16, 2024. Naku, medyo sa ibang bahagi ng lugar, kumulimlim at umulan ng bahagya. Eto Maganda na, yan. papasok na po ang panahon ng tag-ulan. So tayo po ay mag-ready na ng ating mga bubong. Baka naman po meron pang tagas dyan. Endorser ka na ba ng ano? Hindi naman. Nagpapaalala lang kasi bubong namin may tagas pa. Yun talaga ang concern ng asawa ko. Sabi niya, hanap ka na ng magagawa dun sa bubong kasi may butas. Kayo ba, Panyera? Hindi pala. Ito aking Panyera ay nasa ano pala to. Nakikiano lang ako, Attorney Cam. Nakikibubong lang ako. Oo, dun sa kanyang kapatid. Yan. Eto na, no, sa mga nakikinig ngayon. Speaking of mga kapatid, kamusta? Nagkakasundo ba ang mga magkakapatid kapag hatian na ng mana ang pinag-uusapan? Ay, natuwa ako. Merong viral Panyera kung saan dinaan sa bingo ang hatian ng pagmamana ng mga magkakapatid. Kung kanino mapupunta yung kabilang, yung portion. Yes. Pwede naman yun. Actually, kapag ka po ganyan, pagdating sa korte, gano'n naman talaga nangyayari. Kasi, kaya nga advisable na kayo ang nag-uusap kasi makakapamili kayo. Pero pagdating sa korte, wala nang ganun. Yes. Oo, parang kagaya lang nung nagtayo sa eleksyon. Draw lot. Oo, kaya toss coin. Yes. Kasi itong nag-viral na to, 13 silang magkakapatid at merong ipinamanang lupain na sakahan sa kanilang magulang at para mapatituluhan na nila at mapaayos ang kanilang parte-parte, sila po ay mahilig kasi sa bingo silang magkakapatid. So sila ay nag-BINGO para ma-determine kung ano yung lote na sa magkakapatid. Kung alin yung designation. Yes. O anong parte. Yun. Dos Kumpanieras. Alam mo, napakasaya kapag gano'n na nagkakasundo-sundo magkakapatid. At doon sa kanilang kapatid na yon, yung 13 na pinag-usapan natin, meron dong isa na namatay na nakapatid. So siya ay nirepresenta ng isa sa mga anak para sa kanyang share. Oh, di ba? Yung iba nagpapatayan, no? Knock on wood, dahil pagdating po sa lupa, sa mga kayamanan, ari-arian, yung mga magkakapatid, no? Nandyan yung hindi nagkakasundo. Dumarating pa sa point na yun nga, nagpapatayan. Pero itong mga magkakapatid na to, kaya naman umani ng napakagandang response sa social media dahil sila ay nagkasundo. Yes. Sa may kung hindi ako nagkakamali, Bulacan ba or Batangas? Yan. So, very good. Anyway, ito, pag-uusapan po natin, may kinalaman pa rin po sa ari-arian dahil nasimulan na po namin na topic ito ng aking Panyera. Itutuloy na po natin, no? Dahil pag-uusapan po natin, pwede bang maitsapwera ang anak ng namatay na kapatid sa hatian ng mana? Yan. Minsan kasi kapag halimbawa, sino na lang buhay? Yun na lang. Yun na lang, tayo na lang. Yung mga labas na sa atin, wala na, patay na yung isa kapatid. Wag na tayo isama yan.
Pwede po ba yun? Yan. At para sa ating malakas question sa mga gustong sumali, ano ang proseso ng paghahati ng mana na hindi na dumudulog sa korte? Yan. Sige nga, yung mga laging nakikinig sa amin, I'm sure alam nyo na ito. Dahil ilang beses na rin po namin itong na-topic at gusto lamang po namin bigyang diin para naman po sa mga sa mga magsisettle ng kanilang mga estate. Dahil nga po sa mga susunod na buwan ay 2025 matatapos na po yung estate tax amnesty. So ibig pong sabihin, napaka-timely ng ating talakayan at kahit pa magpaulit-ulit tayo ng topic, depende po kasi sa sitwasyon or sa facts ang magiging applicable na legal provision. Kaya wala kang talo kapag pinag-uusapan yung tungkol sa mana at settlement ng estate. Yan! Dos Compañeras. Sa mga nagtatanong, ano po ba yung tinatawag natin na karapatan ng pagmamana? Ayan. Lahat ba tayo pwede magmana sa lahat ng mga kamag-anak natin? Uy, namatay si tita. Teka lang, baka meron ako dyan. Baka naman. Uy, namatay yung kaibigan ko. Teka, baka pwede rin ako dyan. Uy, walang last will and testament. Teka lang. Pwede pa ba ako dyan? Yan. Ang karapatan po ng pagmamana, ito po ay nagte-take effect kapag, of course, meron pong namatay na may mga naiwang mga propriedad o kaya mga ari-arian kung saan ang mga tagapagmana po, ang siyang magiging bago ng may-ari ng kanyang propriedad. Kasi, Panyera, di ba? Kapag halimbawa, may namatay, may properties, kanino ba mapupunta? Ngayon, meron pong mga meron pong mga hierarchy ng pagmamana kung kanino yung pinakamalapit po na extend ng pinakamalayo. Pero ang tanong, paano kung wala na talagang kamag-anak ito at solo lang sa buhay? Lahat walang nanay, tatay, walang mga kapatid. Mapupunta na sa estado. Ayun lang. Pero napakahirap naman na mangyari na gano'n. Very seldom. Very seldom. At saka kapag ganito, usually, may mga iniiwan. Kapag may mga properties na registered, imposibleng walang hahabol. Kaya nga sabi ng professor ko dati, sabi ko, sir, ilan ba talaga ang anak mo ang mga tagapagmana? Malalaman natin kapag ako ay nakaburol na. And true enough, Attorney Cam, noong burol niya, lumabas yung kadami-dami niyang anak. Same sa aking tito, Panyera, siya ay may mga naiwang mga anak mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. So nung siya nga ay nakaburol, nagsidatingan ng kanyang mga anak. At nakakatuwa dahil hindi man sila nag-away-away. In fact, nung sila ay nagpakilala, ang sabi ng mga nandoon, sige magpakilala ka at saang lugar ka. Di ba pag tinatanong ka, taga saan ka? May budots pa. Ibig sabihin, nagsabog ng punla sa Luz Biminda. Simula Batanes hanggang Mindanao. Yan. Ayun. Pero ang nangyayari, ayun nga, kapag halimbawa nagkita-kita sa burol, tama ka Panyera, dun sa dati natin pinag-uusapan, medyo mababait pa Pero kapag hindi na nagkita-kita, at pinag-usapan na ang hatian ng mana, medyo kapag dumating na yung mga dagdag sa pamilya, yung mga in-laws, asawa ni ganito, yun po ang pinag-uumpisahan ng mga sulsulan. Kaya napakahalaga na kapag nakaburol pa lang, medyo mababait pa kayo sa isa't isa, pinag-uusapan na po. Wag na po nating ugaliin yung, nakatuwid pa lang yung nanay mo o tatay mo, pinag-uusapan niya ng mana. Hindi po, kasi itatakwil kayo ng nanay at tatay nyo kung later on, bagaman at pinatahimik mo sila noong burol, pagkalibing nila, saka kayo magpapatayan dahil sa mana, di ba? Yun. So, next question natin ano po ba ang mga bumubuo ng mana? So, kasama po dyan yung mga sinabi na namin ari-arian, kasama rin po ang mga karapatan, ang mga obligasyon na hindi po nawawala
ng dahil lamang po sa namatay ang isang tao. Ibig pong sabihin pati yung interest, no? Hindi yung interest na like a certain percentage, ano? Yung interest over some properties kasi maaaring meron siya mga ipinaglalaban, no? Meron pa siyang claim, no? Halimbawa may property or karapatan na ipinaglalaban. For example, yung mga karapatan na matatanggap mula sa kumpanya, no? Halimbawa ay retirement pay, halimbawa ay separation pay, even those maari pong mamana noong kanyang mga compulsory heirs. So kung sakasakaling pending yung kaso, ikaw, compulsory heir, pwede kayo mag-designate ng isang kinatawan, kayo ang hahalili doon sa taong namatay para ipagpatuloy ang kaso. Ganon din po kung halimbawa merong mga pautang na binigay ito habang nabubuhay, so yung karapatan na masingil, no? Dahil magpo-form po ito sa kanyang ari-arian, estate. Kayo rin po ay may karapatan, yung mga tagapagmana. So hindi lang po ari-arian, ano po ang pinag-uusapan hindi natin? Hindi yung lupa, no? Hindi lang lupa, even po yung shares of stocks, no? Yan. Kung merong ganyan kayo, no? Kung meron kayong Bitcoin, ewan ko kung paano. Oo nga, hindi ko rin alam, Panyera. Pero may mga kakilala tayo na pumatok sa Bitcoin, meron ding mga nawalan. So, ano lang pero yan? Pero iba pong usapin kapag kayong mismong namatay, meron po siyang naiwang utang, ha? Dahil kapag po ganyan, ay subject lamang po doon sa kung ano, limitado lamang sa kung kano ang kanyang maiiwan. Kaya kung yung mga creditors o nagpautang, no, na medyo may kalakihan ang pautang at tapos namatay yung nangutang, kung ano lang po ang naiwang estate, no, bago pa ang hatian ng mana, kailangan po munang mabayaran yung mga pagkakautang, pagkatapos ito yung sobra, yung buwis, at kapag may buwis, pagka po na bayaran yung buwis, yun pa lang po ang paghahatian nitong mga tagapagmana na mga tinatawag na compulsory heirs. So meron po yang order. Oo, tsaka na dapat tanggalin. Hindi pwedeng mauna kayo magmana tapos yung sobra saka na lang, no? Yung mag-usap kayo ng ganun. Yung sobra lang po ang pagmamanahan ninyo, no? Tama. Dos Compañeras. Shoutout muna tayo sa mga nakatutok ngayon. Magandang gabi po. Ayan, sa mga gusto sumali sa ating DZRH Malakas online promo, sali po kayo, mag-message lang po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pipili kami ng isang winner. Mamaya na mananalo po ng 500 pesos. Ito, magandang gabi po muna sa mga nakatutok ngayon sa DZRH News. Ayan, dami ng comments. Ito po, si Ding Bing. Magandang gabi po. Ako po ay silent listener. Ayan. Edwin Sablay Gatchalian, Marites Liedo, Ronald Flores, Miss Marilu de Guzman, Jerry Sumagaysay, ganoon din po si Marlene Copino, and Jeff Flores na nanonood po sa Tanawan, Batangas. Magandang gabi din po, Ray Mendoza, Pancho Sabordo Jr. na ating nagsisilbing online PA kay L. Enriquez. Nanonood din sa atin, Kenneth Arevalo, Mami Bilan Rivera, Tita Ami Refra Garcia, Miss Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong, na Imbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Ronald Tumbaga. Ito sasagutin namin mamaya yung question mo. Mami Bilen, magandang gabi sa iyo. Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, sama-sama tayo sa Dos Compañeras, iba na ang may alam. Thank you very much, Miss Violeta Montecalvo Zambrano. At syempre, nanonood sa atin, Paul Roldan, parang bagong listener natin itong si Ginoong Paul Roldan. Si Eds Maglakas, gayon din, nanonood sa atin. Si Marilu de Guzman, Miss Violeta Montecalvo Zambrano, sasagutin po namin ang question nyo maya-maya lamang. At syempre, maraming iba pa nanonood sa atin. Si Ramel Maluto at Renato C. Gayon din si Federico Bagisi. Magandang gabi sa inyong lahat. Super blooming ka daw, Attorney Cam, sabi ni Miss Marilu de Guzman. Oy, thank you po. Ayan, si Rizaldi Lorenzo ng May Kawain, Bulacan. Sandy Tomol, good evening po sa inyo. Kay Jocelyn Langa ng Angono, Rizal. Shoutout naman po from South Korea. Annyeonghaseyo, JBBMC. Si Len Garing, nanonood naman po sa May Calapan, Oriental, Mindoro. At syempre ngayon ay nagsaselebrate ng kanyang sex citizen. Sex citizen. Yun yung joke namin sa sister ko nung nag-senior citizen siya. Sexy na senior citizen. Wow! Sana all. Ayan. Pero ito, machong-macho, si Admiral Toto Goles, nanonood sa atin
habang nagsiselebrate ng kanyang pang-ilang taon mo na ba, Sir Toto? Happy birthday sa'yo, Sir Admiral Toto Goles. Kapatid ito ni Congressman Goles. Dati naman siyang head ng Philippine Navy, si Sir Toto Goles. Kaano-ano niya si Sir Roy Logoles? Ayun nga, kapatid nga niya yun. Yung pala. Oo, alam mo, meron akong experience kay Sir Roy Logoles nung bata ako, nakita ko yan. Tapos na-starstruck ako, batang-bata pa talaga, sabi ko, ay, yun yung nasa may poster. Ang pogi pala sa personal, bata pa. Sabi, ay nako, itong batang ito, sabi sa akin, hindi marunong magsinungaling. No, may Sunday program pa ako. Madalas ko nagig-guest tungkol sa West Philippine Sea. Si Congressman Roy Logoles. Yes, magandang gabi po. Si Sir Toto naman ay head ng Philippine Navy. Pero retired na. At ito ay some kind of songer, attorney ka. Kumakanta sa video. Kailan ba tayo magbibideo Sir Toto? Kahit sablay yung aking boses. Nagko-concert din po ako sa banyo. Sa CR lang. Sa inyo pong mga questions, padala lang po kayo. Baka masagot po namin. May kinalaman po sa mana. Pag-uusapan natin yung mga property po, yung mga hatian. At syempre, yung mga gustong mag-comment sa atin, punta lang po kayo sa aming digital platforms, sa aming Facebook Live at sa YouTube. DZRH TV4K. At sasagutin po namin ang inyong mga questions. Raul de Sacramento, nakalinya na din ang inyong question. Again po sa ating malakas promo, anong proseso ng paghahati-hati ng mana na hindi po na dumudulog. Kailangan dumulog sa korte. Ayan. Sa pagbabalik ng Dos Compañeras, dyan lamang po kayo. Marami pa po tayong tatalakayin. Ako po rin po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin kung pwede nga bang maitsapwera ang anak na namatay na kapatid sa hatian ng mana. Kung pwede hindi ba silang niya nabibigyan. Hindi na kasali, di ba? At yun nga po, no, pag-usapan po natin yung tinatawag natin na right of representation. Yan, meron po tinatawag na right of representation kapag nagmamana. So, ibig pong sabihin sa right of representation, kapag meron pong namatay na kapatid, ang kanyang mga tagapagmana ay maaaring humalili sa kanya. Yun. Nangyayari po actually medyo kumbaga illegalist, no? Ang right of representation kapag ka po naunang namatay itong tatay kaysa ka na lolo at lola. Ibig sabihin nagkakaroon ng predeceased. Kasi in the normal course of things or sequence ng pagkamatay, laging nauuna ang mas matanda, susunod yung anak at saka susunod yung apo, no? Kaya lang may mga pagkakataon na nauunang namatay yung nasa gitna kaysa dun sa taas, no? So ibig pong sabihin, aangat at hahalili sa kanya ang kanyang mga anak. So ibig pong sabihin, hindi siya nagmamana kay tatay, o halimbawa yung si tatay ang namatay, hindi siya nagmamana kay tatay, kundi diretso silang nagmamana doon sa lolo or lola na namatay. Yes. Kasi magkaiba po ito kapag nagkakaroon ng right of representation o kaya ay mana. But because, in case of obligation, financial obligation, ang sunod na question dyan ay, maari mo bang bayaran o pwede ka bang obligahin ng creditor na bayaran yung pagkakautang ni tatay? Kasi depende po kung sino ang unang namatay. Kasi may mga pagkakataon nakakatanggap ng properties Pagkatapos attorney hindi bayaran mo ko. What if ito naman ay direkta mong minana by reason or by right of representation ka na lolo at lola. So therefore, dahil naunang namatay si tatay, hindi na nalipat ka na kay tatay. Hindi na dumaan. Oo, 'di ba? Take note, hindi na naman ni tatay, kundi diretsa ka ng nagmana by right of representation. And therefore, you should not be answerable doon sa pagkakautang ni tatay. Crucial po ito, ha? In fact, kahit isang segundo o isang minuto lang po ang diferensya, nagmamatter po ito. Yan. So, ito pong pinag-uusapan natin, ito yung nagmana doon kay lolo. Ayan. Pero kung halimbawa naman po, yung mga magkakapatid nga, panyera, na namatay, tas nag-right of representation sila, ang sinasabi lamang
naman po ng batas, hindi po pwedeng maitsapwera Yes. itong mga to. Either way. Yes. Oo. Kahit sino man ang naunang mamatay, basta yung mga anak ay may karapatan na umangat. Kaya kung hindi man, kung patayin yung anak, yung apo, hanggat Yes. merong legitimate descendants or illegitimate descendants, pwede pong magmana. Yes. Dos Compañeras. Dati, Attorney Cam, bago ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Aquino versus Aquino, kapag ka illegitimate or non-marital, hindi pwedeng magmana kana lolo at lola. Yes. Hindi pwedeng humalili kay nanay or kay tatay para magmana. Ngayon, this is a 2021 case, the case of Aquino versus Aquino. Ang kwento, si anak ay ipinanganak. Itong si apo, ay ipinanganak bago pa ipinanganak si apo na namatay si tatay. Pagkatapos naging bata na si apo, si lolo namatay. Non-marital. So, dun po umikot ang istorya. Yan. At ito po kilalang kilala po ng mga law student, ng mga lawyer. Itong rule na ito, itong Iron Curtain Rule na sinasabi ni Pañera kung saan parang sinasarado ang kortina. Na kortina na iron. Hindi isinasali. Hindi sinasali. Ini-exclude kapag ka non-marital o illegitimate o anak sa labas. Iisa lang po ang ibig sabihin nun. Non-marital, illegitimate, anak sa labas. Napapatungkol po yun dun sa mga anak na hindi kasal ang magulang. At dito nga sa ruling na ito, medyo naging liberal ang interpretasyon na ng ating Korte Suprema dahil kadugo pa rin naman yun, Pañera. At saka minsan, may mga magulang po talaga na kahit wala naman po silang legal impediments, sila po ay maaaring magpakasal, nag-opt sila na hindi pa rin magpakasal. Tsaka napakaraming hindi dapat na mag-suffer ang anak, ang bata, dahil hindi naman niya pinili na maipanganak sa ganoong circumstansya. May mga, in fact, Attorney Cam, ano naman ang gagawin mo? Alangan naman pilit. Alam ba, for children na produkto ng sexual abuse. O ibig sabihin yung magulang, kaya siya naipanganak siya, bagaman at hindi talaga siya intentional, Dahil nga ni-rape ang nanay, nabuntis. So itong bata inilabas. Alangan naman pilitin mo siya na ipakasal doon sa kanyang abuser. So definitely hindi dapat na nagsasuffer, yung bata, Kaya tinitingnan ng patas pagdating sa parehong karapatan na humalili, na makahalili sa kanyang magulang at magmana din. So yung mapapansin po ninyo, yung batas natin nag-evolve din po kasi parang rin po yan, dahil napag-usapan lang yung non-marital child, yung dati na hindi pinapayagan na gamitin ang apelyido, di ba? Nag-evolve din po. So ngayon pwede nang gamitin kasi nga ang tendency na bubuli yung bata. Pasalamat tayo kay Senator Revilla. Yes. The old Revilla na meron, ilan ba yung anak niya, Attorney Cam? 70 plus? Hindi ko, parang 80 plus nga, hindi ko sure. Hindi po namin sure. Pero isa po yun sa magandang magandang batas. Batas. Na napatupad sa atin. Ito, ang tanong, kung halimbawa, magkano ba ang share sa mana? So kung halimbawa po, 5 magkakapatid, yung tatay ay namatay, 2 yung kanyang anak, dapat po ba hatiin, divide by 6 yung properties? Yan. Dos Compañeras. At si asawa ba nang namatay? Makikiparte pa din? O, diba? Kasi that is a valid question. Usually, kapag asawa, may karapatan ako dyan. Diba? Ganon ang drama, usually. So, dito po, pinag-uusapan po natin, meron kaming tinatawag na per capita tsaka per piece. Pag per capita po, yung 5 magkakapatid, hati-hati, divide by 5. Pag stir piece na po, namatay yung isa, so 2 yung anak, sila ay magmamana. Yung 1/5 ang paghahatian ng dalawa. Yes, yun yung per stir piece. So sila maghati silang 2 dun sa share lang ni tatay. So hindi sila, kasi may mga ganyan pinipilit nila na kung ilan yung anak. Kung ilan yung anak. Hindi. Ganon din dapat yung divide. Oo. By the way, ang karapatan po noong asawa, kung makakaparte siya, ay depende kung sinong naunang namatay. Kapag ang naunang namatay ay yung asawa bago sina lolo at lola, wala pong mapaparte, ang asawa. Pero kung nauna pong namatay yung sina lolo at lola, sumunod lang yung asawa, yung asawa niya ay makikiparte pa din dahil ito nga po ay minana na bago pa man namatay. Regardless kung ito ay
hindi pa nahahati or nahati na. Usually nangyayari ito, Attorney Cam, nagkakaroon ng pag-i-insist na dapat makiparte ako kapag hindi pa nahahati. Yan. Dos Compañeras. So anong gagawin po no kapag halimbawa meron pong mga heirs no, mga tagapagmana na hindi po nasali no, na itsapuera no? Meron po kayong within 2 years no after nung settlement and distribution of an estate na mag-seek ng panibagong settlement of estate no. At yung tinatawag po natin ng proseso ng paghahati ng mana na wala po no, na hindi na kailangan dumulog sa korte, ang tawag po dito ay extra judicial settlement of estate. Yan. Yun pong 2 taon ay kapag ka po nagpalipat-lipat na, no? Halimbawa, napunta na sa third party or sa third persons, ibig sabihin, hindi doon sa linya ng mga tagapagmana. Ay yun po, hindi nyo na mahahabol. Pero kung halimbawa po kahit pa 50 taon na ito, kung sakasakali po na nananatili sa pangalan ng kapwa tagapagmana yung property, maari pa rin pong maghabol. Lalong-lalo so, kaya dapat po alerto po kayo. Kung yung property po no nagstay dun sa heirs na alam niya. Yes. O halimbawa inilipat bilang donasyon sa anak. Kasi ganyan ang ginagawa, Attorney Cam, na kumbaga ay manipulasyon ng iba para itago or ikuble yung property. Pero ito po ay hindi ito maaaring manaig. Lalo na ito ay donasyon lamang. Take note yung in good faith, buyer in good faith as the phrase implies, no? Buyer, hindi nag-a-apply sa donasyon. Yan. Compañeras. Yan na, magsagot na tayo no sa ating mga questions mula sa mga listeners. Yung compulsory heirs na banggit na po namin to nung mga previous episode. Of course, yung mga anak, kasama din po yung asawa, ayan, tsaka magulang. Ayan. So, yung magulang po mag-step in lang po sila kapag walang anak. O kaya naman may anak pero illegitimate. Yan. So ito pong asawa ay collateral compulsory heir. So ibig sabihin kasabay siyang nagmamana ng anak. O kaya naman ay kasabay siyang nagmamana ng magulang. O kasabay siyang nagmamana ng apo. Yung asawa. Ayan. Okay. At naalala ko pa niya during law school, yung hatian, divide. Naku po, napakasakit sa ulo, no, Panyera. Kasi kung ilan yung mga nag-survive, iba rin po ang hati, no, lalong-lalo na kapag whether testate or intestate succession. So, alam ng mga estudyante sa law school. Shout out sa mga nag-aaral ngayon. Si Fruy Vita is a law student. Magandang gabi sa'yo, Fruy Vita. Ayan. Kamusta? Ano na ba? Finals niya na ba? Finals na yata. Si Attorney Cam, si Violeta Montecalvo Zambrano, tanong ko po, ang tatay ko po ay may minana, pero po patay na. Both parents ko, pwede po ba ako na anak ang mag-claim ng mana ng tatay ko? Kayo po ng mga kapatid mo ang dapat na mag-claim. No? Kung solo kang anak, edi ikaw lang. No? Diba? Masosolo mo yung dapat na maging share ng tatay mo. Next, Attorney Cam. Ito, sabi rito, 5 po kaming magkakapatid. Patay na po ang mother namin. May properties din po ang tatay namin. Pwede bang mawalan ang magkakapatid ng mana? At ang magmamana lang po ay ang, ito naman, paboritong anak ng papa at mama ko. Sinabihan po kami ng mga tatay namin na wala daw kaming tatanggaping magkakapatid except kung bibigyan kami ng anak niyang paborito. Eto na naman tayo sa paborito. Dos Compañeras. Ngunit ang paborito. O, Eraserheads yan Ay, nako, pagsayaw mo sa pandango. Kailaw. Eto pag ganito pong usapin, kapag halimbawa pong wala pong last will and testament, ang hatian po ay pantay-pantay. So kung halimbawa po na meron pong gustong tanggalan ng mana ang namatay, dapat po meron po siyang
valid grounds, no? Na para siya ay ma-disinherit. Oo, at saka yung kahit pa may valid ground, kung wala, hindi ito written, no? Wala pong epekto. Yun pong disinheritance na sa laway lang, wala po yan. No? Tsaka kahit pa sabihin, Attorney Cam, na may disinheritance, hindi po ground yung pagkakaroon ng paborito. No? Ito po ay minamandato po ng batas na nakareserba talaga. Kahit pa may will ka, no? Hindi mo pwedeng tanggalan ng mana ang isang compulsory heir unless merong valid ground na naaayon sa nakasaad sa batas. At kung, halimbawa, meron ngang will na ganyan na nagsasabi, obligasyon, no, ng ibang mga tagapagmana na tatanggap na napatunayan na totoo yung ground na isinaad doon sa recital ni tatay o ni nanay na nagtatanggal sa'yo ng mana. Yun. Kaya sa mga tatay po na gusto talagang magbigay ng mas malaking portion, no, doon sa kanilang mga paborito, kaya yung mga nagstay sa kanila, nag-alaga sa kanila, 'di ba, no? Kaysa doon sa kanilang mga alibughang anak. 'Di ba? Ang gawin niyo po, 'yan, yung isa sa mga suggestion diyan, mag-last will and testament. Pero ang aaring ibigay nyo lamang po doon sa inyong paborito, kaya yung nag-alaga sa inyo, ay yung free portion na inilaan po ng batas para ipamahagi ninyo. Dahil hindi po basta-basta pwedeng tanggalan, no, ng mana ang inyong mga anak. Sabi nga ng iba, matik na yun. No? May will o wala, yung 50% nakareserba sa mga compulsory heirs. Sabi nila, basic. Panieras. Paano po kung walang anak ang namatay? Kung walang anak ang namatay, pupunta sa magulang. Kung buhay pa po. Kung halimbawa walang anak pero may asawa, no? Ang maghahati si asawa at saka si nanay at tatay. Yung magulang, no? Hindi yung in-laws ha, yung magulang nung namatay. Kung wala naman na ang magulang, ang maghahati 50% sa asawa, 50% sa mga kapatid. Kapatid nung namatay. Yes. So kung 10 ang kapatid, yung kalahati, paghahatian ng 10. Yung kalahati, masasolo ng asawa. So, by asawa, we mean legal married. Wife. So hindi yan divide by 11. Yung divide by 11. Okay. Dos Compañeras. Ito pa. Question dito. Ito, Attorney Cam, sagutin mo. Ako na magbabasa. Kapag ampon ang magmamana, kailangan po ba daanin sa korte? Yun. Go ahead, Attorney Cam. Yung mga ampon pag dumaan po sa legitimate process, kasi dalawa lagi yan pag sinasabi natin, ampon ako. Yung iba po kasi maaaring simulated lang. So, dinaya lang, pinalabas lang. Na anak. Pero hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-aampon. Yes, pero pag dumaan po sa proseso, so lehitimong anak, so sila po ay katumbas ng mga legitimate child. So, kahit na hindi na dumaan na sa korte, basta nagkakasundo-sundo po ang mga magkakapatid, wala pong problema. Nire-recognize. Magiging po, actually kahit hindi, ito Attorney Cam, kung halimbawa hindi legal yung pag-aampon, pero wala namang question at nire-recognize na kapatid pa din, wala namang issue. Nagiging issue lang ito, parang kung sakasakali, hoy, ikaw, hindi naman talaga ikaw anak ng tatay at nanay namin. Bakit ka makikiparte? Dinaya lang naman yung iyong birth certificate. Doon nagiging issue. In fact, no, pwede po talagang yung ikaw, tagapagmana, dahil maaapektuhan yung mana mo, ikaw isang compulsory heir, dahil maaapektuhan yung mana mo, pwede kang mag-question, no? Lalo na kung mapatutunayan na, bakit ako yung, hindi naman talaga ikaw ang panganay, tingnan mo, mas matanda ka sa akin, pero tingnan mo sa birth certificate ko, ako yung unang ipinanganak. So, imposible na una akong pinanganak, pero mas matanda ka sa akin. Di ba, napakadaling patunayan. O kaya yung DNA. Yan. Pero sabi nga, pag nagkakasundo-sundo, walang problema. Sige, okay naman po. Ang importante dyan, magsusumikap kayo para hindi niyo kailangang makipag-agawan ng mana. Diba? Dos At suggestion ko din, Attorney Cam, kung ikaw naman anak, hayaan mong ma-enjoy ng magulang mo yung kanilang mga ipinundar. Wag na yung
akin na yung mana ko. Ako na bahala sa sarili ko. Wag naman. Actually, what you can do is actually, ibenta mo na yung properties na acquire mo at gamitin mo sa pagbiyahe. Enjoy mo habang buhay ka, di ba? Ikaw, anak, magsumikap ka ng para sa sarili mo. Yun yung mga nagsasabi na, pwede po bang i-advance ang mana? Wow! Yes. Parang gusto ko nang patayin. Dos Compañeras. Again po, ayan, batiin lang natin yung mga pahabol na greetings sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page at sa DZRH News Facebook page, Panyera. Ayan. Yes, magandang gabi po sa inyo, Ramel Maluto sa Guimaras. Gayun din, magandang gabi, Eduardo Narvaez. Leonard Acozar, classmate ko ito ng high school, Attorney Cam. Herminia Albuna, magandang gabi din sa iyo. Sabi ni Marilu de Guzman, all is fair in love. Awan ko kung saan niya comment ito. Pero, nanunood din sa atin. Sino pa yung mga iba dyan? Magparamdam po kayo. Galawin ang baso. Archie Valencia ng Zamboanga, si Zoraida Nieves Faliorina, at ganoon din po si Vilbar Elmer. Ayan. At ganoon din po sa nakatutok na si Geraldine Terol. Ayan, sasagutin natin yung question niya. May question din dito si Cyrus Isay Balingit. Halimbawa po, walang last will ang namatay pero habilin sa text or message sa Viber. Pwede na po ba yun? Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, ang ating DZRH Malakas question for tonight. Sagutin lamang po ang katanungan, ano ang proseso ng paghahati ng mana na hindi na dumudulog sa korte. Yan. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. DZRH 85 Years Countdown. Hoy, ilang days na lang magse-celebrate na po tayo ng ating 85th anniversary. 60 days na lang po, kaya naman po manatiling nakasubaybay, nakatutok, nakikinig at nanonood sa aming mga digital platforms. At syempre, ito, nagbabalik po ang Dos Compañeras. Meron pa tayong mga question dito, Panyera? Yes, napakarami pang mga questions. Pero bago yan, Attorney Cam, magandang gabi po muna, Mario Manuba. At syempre, biased ako. Kababayan ko Magandang gabi sa iyo, Paul Roldan, taga Torrijos, Marinduque. Taga Buenavista po ako, dyan sa Barangay 1. Ayan, binanggit ko pa yan. No? Hindi, actually, sa totoo, taga Bagtingan, Buenavista, Marinduque. Taga 5th floor po kami. Alam mo yung 5th floor? Ano yun? Bukid. Sa taas? Sa taas. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre, mga manuba, mga Revilla, at kung ano, lahat ng mga kamag-anak ni Nanay Flory at ni Tatay, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, ito na, no? Ang ating question sa mga gusto pang sumali sa ating DZRH Malakas promo, ano ang proseso ng paghahati ng mana na hindi na dumudulog sa korte. Ayan. May question lang dito si Cyrus Balingit. Sabi niya, halimbawa po wala pong last will ang namatay pero may habilin sa text or message sa Viber or Messenger. Pwede po ba yon? Ang sagot po ay hindi po, no? So kailangan po kasi, no, meron tayong tinatawag na holographic will na kung saan ito po ay kinikilala. Kailangan po dated siya, nasusulat at may pirma. Yung mga text kasi walang ano yan Yes, hindi pa po kahit pa yung video, no? Yung ginawa mo paghabilin via video. Kailangan, by the way, kapag ka po may mga ganitong halimbawa valid, no? Kailangan pa rin po halimbawa susunod doon sa mga probisyon ng batas, kailangan pa rin po na dumulog sa korte for judicial settlement of estate. Yes. Kapag hindi nyo nagkakasundo kayo, walang creditors na naghahabol, wala ring minor de edad, walang issue, pwede po kayong extrajudicial settlement of estate, mas simple. But of course, medyo tedious pa rin po yung proseso because may mga publication requirement. You need a tax identification number or TIN para po sa estate. Hindi pa po yun yung TIN noong namatay nung siya ay nagtatrabaho pa ha. This is separate. At syempre yung mga TIN ng mga tagapagmana kasama po yan. Dos Compañeras. Merong question, Attorney Cam. Nasa ano ba yun? Yung question dito sa DZRH, no, si
Si Geraldine Tirol. Good evening po mga attorneys. Ang kapatid ko po namatay na may maliit silang bahay na maliit na lupa ng magulang namin, pero parehong maliit ito. Pero buhay pa po ang magulang ko. Hindi po ba wala pong karapatan yung asawa ng kapatid sa whatever man ang mamanahin sana ng kapatid ko na konti, mapupunta yung mana niya sa mga anak. Ask ko lang kung pwede bang gamitin ng asawa ng kapatid ko ang magiging parte ng anak nila. Salamat po and God bless. Tama po kayo dahil nauna pong namatay yung kapatid ninyo, ibig sabihin wala pang namamana ang kapatid ninyo and therefore ang hahalili lang po ay ang kanyang mga anak. Yun pong asawa, bagaman at kasal sila, hindi po maaring sinasabi po kasi ng batas, wala pong right of representation ang asawa, no? As far as yung estate ng mga in-laws are concerned, no? Third party or third person po yung asawa. Therefore, wala po siyang parte. Now, ang tanong niya, pwede bang gamitin? Kung gagamitin po yung mga parte ng mga apo, ibig sabihin yung mga pamangkin ninyo, no? Yung parte yun para sa expenses ng mga pangangailangan ng pamangkin ninyo, there should be no issue. Ngayon, kung halimbawa ang minor de edad pa, kakailanganin po ng permiso ng korte, no? Para po magamit or maggastos o maibenta o ma-dispatch o ma-mortgage yung property na share ng inyong mga pamangkin. So, ang pinag-uusapan po dito, no, yung estate ng lolo't lola, yung lupa. Pero kung halimbawa po yung bahay, yung malit na bahay ay pinatuyo nilang dalawang mag-asawa, so meron siyang karapatan doon. Kasi sabi namin last time, no, iba po kasi minsan, no, yung land, yung pag may-ari ng land, iba rin yung may-ari nung nakatayong bahay. Improvement, yes. So, yun po. Bilis naman ng oras. Wait lang, baka may mga questions pa po dito. May question dito, Attorney Cam. Sabi niya, ito yung question. Halimbawa, attorney, si Jojo, attorney, halimbawa, nauna pong namatay ang anak ko. Pwede bang maging tagapagmana ang kanyang asawa at yung anak niya po sa iba? Naunang namatay yung anak niya. Pwede bang maging tagapagmana yung kanyang asawa, yung asawa ng anak niya at yung anak niya sa iba? Ang tanong doon, kasal ba sila? No? Pangalawa, kaninong anak? Kasi anak at yung anak sa iba. Anak sa iba ng anak mo, ibig sabihin apo mo talaga, o anak sa iba ng asawa ng anak mo. Kasi posibleng mangyari doon eh. Kung halimbawa po, anak sa iba noong kanyang asawa, na ibig sabihin hindi niya anak, wala pong dapat na maging parte doon. No? Maliban na lamang kung legally ay inampun niya. Pero kung anak niya po ito, ibig sabihin may asawa yung anak mo, pagkatapos bagaman at may asawa siya, meron siyang anak sa iba, yun pong anak sa iba, yun po ay illegitimate child, and therefore makikiparte po. Ibig sabihin po, maghahati yung legal na asawa at yung inyong apo, yung anak nyong namatay. So ibig sabihin, hati po sila. Kayo, lolo, lola, wala na po kayong parte doon. At pero kung kayo, halimbawa naman po. Yes, magpaparte pa siya. yung kung halimbawa naman po, no, kung kayo po ang namatay, sa question na magmamana po ba yung asawa niya o kaya yung illegitimate, yung kanyang illegitimate po ang magmamana sa inyo. Yan. Yes. Okay. Direkta na by right of representation. Dos Compañeras. Huling shoutout natin, Panyera, bago tayo mag-announce ng winners. Jason Abolencia, magandang gabi sa iyo. At syempre, yung mga iba pang nanonood sa atin, si Archie Valencia, ay nanonood, biglang lumabas si Cheryl Adami Molina. Marietta Sevilla, may question siya dito. Attorney ka, may oras. Ay, sige pa niya. Ano po bang, ano po ang mana ng dalawang anak sa labas laban sa 12 tunay na anak? Isa po patay na at 4 na po ang tunay na mag-asawa. Ano yun? Patay na po ang tunay na mag-asawa. Ano ibig sabihin? Ay, magra-write, yung pong anak sa labas ay kalahati ng share ng isang legitimate child. Yan. Si Sandy Tomol, Gudencio Ronda, magandang gabi po. Jocelyn Laga ng Angono Rizal, Len, at si Dingbing. Ganon din po.
Diana Rose Nick. Geronimo Peña Yes. sa San Mateo, Rizal. Sabi ni Nick, ang illegitimate child po ba, attorney, meron po bang parte sa mamanahing lupa ng namatay kong nanay at tatay? Kasal po sila ng magulang ko. Yes po, nasagot na ni Panyera. Yes. Pag non-marital child, hahati po, pero ang share niya ay kalahati lang. 50% of the share of a legitimate. Si Archie Valencia sa Zamboanga City. Magandang gabi po sa inyo. Ligaya Supan, Nato, Tipasya, Nakase sa Las Piñas, at si Geraldine Terol at Vilbar Elmer, magandang gabi sa inyo. Parang yung pong nire-request po ninyo, mas maganda po dyan sa barangay po kayo. Yan. Ang dami pang question Oo pero nga sa oo nga eh. Si Alfredo Medel nanonood sa Jensen. Shout out po sa mga taga General Santos City, Roel Crisostomo. Pipicturein ko po yung mga questions niyo and we will try to answer them tomorrow. Gayun din, magandang gabi Herminio Villaluz at maraming iba pa. Ito na. Ito na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa question na ano ang proseso ng paghahati ng mana na hindi dumudulog sa korte, ang tamang sagot po ay extrajudicial settlement of estate. Congratulations! Ang winner po natin, walang iba kundi si Geronimo Constantina. Ayan, ng Congratulations Angeles sa'yo! City! Ay! Grabe naman to. Clap lang. Oo nga eh. Bakit may pasabog mo? Congratulations, Geronimo. Abangan po at isan po namin sa weekend ang iyong papremyo. Yung mga hindi pa po nananalo, tsaga-tsaga lang. Dadating at dadating din po yan. Maraming salamat po. Nakasama po ninyo ang mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.